Mag-cover yung GDP. Matuta niya, dili pa karon panahon sa away sa politika. Maghiusa sa pag-atay sa servisyo. Apan sa kini kahimtang karon, ang ayan nga masayaran sa katawhan, kung sa pwede ng tinuod nga nita po sa kapitulo. Munang nakakaroon si Provincial Administrator Ruel Cayoso, matinawa ni Tanan, na dining ato mga heads sa ubang departments sa Kapitulyo para sila gid muhatag kung sila tinuod nga nahitabo kabahin sa pag-aprobar pag-slash sa budget for 2026. Now, nga mo lang apply ang tanan, walay limit kung sa ang pangutanan. Taman sa among makaya, kauban ang hindi karon na sa tubangan, among ito. Klaro na mo ni dili ni siya political statement, dili ni political propaganda. This is purely the truth. Kung unsa ang tinuod ni tabok sa Kapitulo. No less, no more. So, Johan, pwede ikaw mag-moderate para sa question and answer. Okay, yes, sir. So, kinsa ang gusto una mangutana? Si Ma'am Nancy Montes sa IFM. Good afternoon to all the department heads in Provincial Capital. Good afternoon, Sir Poy. I'm Nancy Montes from Armin Tagendoro, the DS Director of DFCC and IFM. To PHU. Doc, nakahapon, i-clarify ni Board Member Maslow nga wala gikat ang budget. Nasa makita ang document sa more than 600 million pesos for 8 MOPH. Sa inyo, yung gikat, 60 million para sa GO. Then, ay 30 million para sa mga consultants daw siya. May ang giingon. So that is why naman lang ang budget sa imuhang PHO. Ang ilang question kagahapon sa daw kay ngayon mag-request ka daw kung anong para consultancy sa MOPH. Why not i-direct daw sa MOPH? Appear tong para sa GO. Kasi clarification na sa PHO. Ugod sila kung epekto sa imuhang departamento na education nyo. Nga kanan na ang came up ka nga budget sa inyuhang buhatan. Ang may hapon ka na itong tanan. Una sa tanan, magpasalamat ako sa inyong presensya kang hapunang na ihatagan kami ninyo sa Ejecunan. With regards to the statement of sa atong halandon nga board member, Romel Maslow, no? Iya ka ng katungod nga musulti kung unsa ang iyang gisulti. Ang ako lang, no, sa iyang explanation, wala na ko kaayong nasabti. Yes, ang kada hospital, ang 8 na ko ka-hospital, na ay tagsa-tagsa ka budget. Nga naglangkog kini sa PS, Personal Services, MOEE, and then Capital Outlay. With regards to PS, the PS budget is based solely on the minimum plantilla position that is required to the accreditation of the hospitals. Dili kini nagpasabot nga kining minimum plantilla position is responsive to the needs of the services with regards to the manpower complement sa tagsa-tagsa ka mga hospitals. No? Kung atong pagabasihan ang minimum plantilla position, gamay ra gayon kaayo ang doctors nga nakalatid sa PS. No, gamay ra gayon kaayo with regards to the services nga gaihatag sa atong 8 ka balay-tambalanan. Ang Provincial Health Office, no, ang Provincial Health Office sa dili pa nako kanang batbaton kung unsa kini ang aid to hospital operation, tagai ako og gamay na overview para inyo yung masabtan nganong na ay aid to hospital operation nga nakahalapid din na sa Provincial Health Office na budget. Ang Provincial Health Office nga budget, ang office naglangkob kini sa dako nga duha nga serbisyo. Ang una, public health services, ug ang ikaduha,
curative and rehabilitative services. Public health services, diha ang atong mga immunization, family planning, TB program, cancer, sanitation, dengue, ug daghan kini kay 36 kini ka programa nga atong gi-implementar. Ana nga public health services. Ang ikaduha ka division sa Provincial Health Office is mo kadto akong gitawag nga curative nga diha under ang atong 8 ka hospital. Busa, diha nakalatid ang aid to hospital operations. Kini nga line item, dili lang kini bag-o. For almost 10 decades na kini nga, 10 years nga budget diha sa Provincial Health Office. Ug niya ako'y papilis nga magpamatuod ani nga nakalapit sa kanhing namunuan gikan sa 2022, 23, 24, and 25. Apil pa sa previous kang Governor Bambi Imano. Naa ka na ang aid to hospital operations. Diin, sa pagpamunuan sa kanhing administration, ang atong chairman sa budget and appropriation nga mao ang atong halandong Governor Romel Amaslog, siya ang kanhing advisor sa Provincial Health Office. So nakabalo siya nga naay aid to hospital operations. Kining aid to hospital operations gibutang kini para to augment kung unsay kakulangon sa 8 ka hospital. Sa gikainon ko na kaganina, ang ilang PS nagbase mismo sa minimum personnel complements. Which is not, that is created many years ago. Maura gid na siya ang plantilla position. Which is not anymore responsive karon nga panahon na. Busa naa kitay aid to hospital operations to augment sa atong mga doctors o mga nurses na kakulangon para makahatag kita og quality services sa atong 8 ka balay-tambalanan. So, dili enough ang budget. For so many years niya dinhi sa ila, sa kanhi, nga grab na yung mga budget sa aid to hospital operations. No? Kung gusto ka mo mga yung kopya, this is a public documents. No? Nga among mahatag sa inyo. Busa among kinilihatan para to augment. Mao kini ang 97 million, which in the 30 million is for the MOA doctors. Og na-mention po sa atong halandong board member nga naay mga plantilla vacant positions. Yes, naay plantilla vacant positions in which nag-exist na kani siya for more than 1 year na ako'y gihatag sa ato. Nagdokumento nga din, awiran karon nga gikan sa personal office kung kanus-a kini siya na bakante nga mga personnel. It's because walay takers. Nga kung unsay rason nga walay takers na ani mga plantilla positions sa atong hospital because they don't want, they prefer contractual service ang ilang gusto. MOA sila. You know why? Na may flexibility. Flexibility and multiple affiliation nila sa trabaho sa mga doctors. Both inyo makitaan, magtrabaho sila sa public hospital at the same time private. Dili sila bounded by the strict bureaucracy regulation of the civil service. Nga mag-time in, time out ka, nga kinahanglan 40 hours a week ka, nga kinahanglan daghang kay requisitos. And second, dako ang ilang income. So, mao ka na nga rason to address the gaps for so many years na wala tayong applicants sa atong mga MOA doctors. We need to address that gap by allocating budget under the aid of the hospital operation and consultancy program. Ug wala kami gi-hire nga dili mga doktor. Kung naaman o galing dili doktor, maintenance sa atong mga hospital equipments,
and infrastructure consultants nato. Og naa sa kitay dokumento di ana nga gihawiran nga maoy gibasihan sa kaning gobernador o karon nga gobernador, no, sa ilang appointment sa mga doctors. So makasiguro ako nga wala kanay doctor consultants nga dili haom sa panginahanglanon sa mga hospitals. O kang ikaduha, which is the 64 million allocated kana para sa atong mga nurses. Nagkinahanglan ang atong karon nga nurses is 287 medical JOs kana. Under the 64 million nga budget. Gi-divide kani kada hospitals po. Gi-allocate kana nato. In which karon I have to be frank because as a department head, ang akong role is to implement what is approved budget. Because of the slashing from 97 million to 2.6 million, ako kinipangitaan ng pamaagi nga akong ma-deliver. Because that is my function mandated as Provincial Health Officer to deliver the quality of services sa atong 8 kabalay-tambalanan. Kung asa lang hangtod kining 2.6 million nga budget nga gi-allocate for the MOA and the JO nga nurses, diha ra pud ako taman mangita akong pamaagi. Pero wala na ako'y mahimo kung taman ra dayon siya di anak. Kay dili man ako function ang pag-approve sa budget. Saan ko niyan panlalawigan man kini? O kung inyo akong pangutanon, kung naabay epekto daaning negative, dili ako maka-question o maka-judge sa mga sanggunian panlalawigan kung nganong inani ang ilang pag-approve sa budget. Kay kini sila nga mga tao pinili sa katawan. Busa wala ako'y karapatan nga mo judge kanila. Kung unsa man ang dangatan sa pag-implementar nako from 97 to 2.6 million budget sa 8 hospital operation, dili ako ang ngayon mangutana. Ang muhusga ni Ana, ang katawan, nga mao'y naghatag sa ila sa kinagiunan, naghatag sa ila sa pagtrabaho, ni Ana nga mo'y mo approve sa budget. So, naghatag sa I need to follow up, Doc. Doc, you mentioned earlier na 287 for 64 million yung JO. Karon kay 2 million naman ang imong budget. You mean, posible ba na mawala ng 287 ng mga JO alang sa 8 ka MOPH? Kaya sa kung nasabtan mo ka, kanin imong budget unta ka 60 million ka is para sa JO, kaya ang 8 ka MOPH, plantilya na to. Mao kani ang akong problema na mo karon. Pait kayo among giagian karon kay gusto gyud sa taliwala na naislas ang budget, kintahasan kami sa atong nato Governor Julian Tioy nga dili pwede butangon ang serbisyo nga natrabahuan sa atong mga JO nga nurses. Busa sa taliwala ana ipangitaan namo kung pamaagi. Kay tungod lagi nakahire kita kay during the budget deliberation last year with the Committee of Budget and Appropriation dito sa Lux Hotel, it was considered pre-approved because there was no objection during the budget deliberation. It was discussed line by line kung unsa ang gi-alokitan aning 97 million. Because there was no objection, we considered it as approved and then we hired the beginning of January. So karon naa kami, no, for January JO of nurses, January and February, nikabat kini og 19 million 100 ang among gikinahanglan gialokitan plus the 56 MOA doctors nga nikabat kini og 6,540,999. So mao kini ang among gipagitaan karon. Pero gikaingon ko na
hangtod asa lang kanina mo mahimo. Dugang, Yes, sir po. klaro na mo nga ang MOPH Hospital nga independent budget wala nila gislasan. Klaro na. Ang ila ang statement nga ganun di man maka-operate nga ang man i-approve ang unsay i-propose. Klaro mo na to, ang PS sa kining MOPH nga budget allocated lang sa plantilyang posisyon nga gi-required sa minimum plantilla. Minimum plantilla. Kung imong basihan ang minimum plantilla lang nga manpower, di kayang i-deliver ang required sa hospital nga nagkadagan ang kliyente matagalan. So kung nurses o doctor, kulang lang yung plantilla, dili ka operate ang hospital. Now, tungod niini nga kakulangan, kinahanglan ta og dugang budget para sa magdugang hire sa GO nga nurses o MOA doctors. Memorandum of Agreement based nga mga consultant doctors. Gilads ni wala sa hospital, naani sa PHO. Ang item ani aid to hospital operations. 97 million ang i-propose ni Gov para mag-hire og mga consultants o mga GO nurses nga idugang sa kulang nga puwersa dito sa Matag Hospital. Ang nahitabo sa budget nga 97 million para ani, gibinlan lang nila 2 million. Now, naay nang resign nga mga doctors o nurses. Tinod, naay nang resign. Ang ilang giingon, wala man na approve ang budget, delikado nga dili masilyohan. Dili po namo sila mapugnan. Dili po namo sila mabughan, kay ila po ng katungod. So muna ang nahitabo nga isyu karon. So karon dili na tinuod nga walay epekto kay wala man nila gikulangan ang pundo sa Matag Hospital. Wala may question na. Ang among question is kining epekto sa pagdugang hire sa nurses o GO nga dito paon sa aid to hospital operations nga 97 million, 2 million right dividend. How do you play at that? Mo ang problema ni Dr. Last on my part, from Joe. Either si Sir Popoy o si Sir Ruel. Gahapon, nag-iwan mi sa ilang, open ba sila ng talk or negotiation para masugad na kay ang mga tao man ang apektado ani dili man siguro kamo dinigid sa kapitulo mga services man. Ingon sila, sir, nga open daw sila. Now, kay ingon ko nila, during na sa budget deliberation or ipatawag na nila ang LCF, Confidence Committee, LFCF, kay wala nang ito So, usahan na pag-justify ang ilang pangayo nga rason, yan ang mga budgets. Now, kasi yung reaction namin, na ako may negotiation or worst case scenario, na mga legal remedies. Mayong gabi, Yes, sir. salamat kayo sa pangutanan, ma'am. Pero sa dahil pa na ako tubagon ang imong pangutanan, ma'am, answer ko na isa overview. Ang atong budget process, ma'am, isubay na ito pinasikan sa Budget Operations Manual as duly implemented by Department of Budget and Management. Una mo agig sa budget forum, budget hearing with respect sa atong mga department heads, sa ilang mga proposal, base sa ilang mandates. At the same time, ato na siyang i-consolidate, mahimo na siyang executive budget. In fact, even ang sangguniang panlalamigan, among gitawag. Kaya under panunod sa budget code, isip po sa kapamilya, kapitulyo, nagitahasan ng Local Finance Committee nga may mong umulos sa budget. So after ana, nagkandak kita gisabit na to sa sangguniang panlalamigan. And we conducted budget hearing. During the budget hearing, all members of the committee were present. All questions raised were answered by our respective departments. All documents required, we submitted. Afterwards, if you think, right after, in fact, during sa last day sa among budget hearing,
the committee, chairman of the Committee on Finance pronounced us that before they finalize the budget, tawagon niya ang members sa Local Finance Committee. So we are just waiting. However, ang among narang nadunggan, nag-revamp sila sa committee members. Ang chairman nga si Honorable Javi Abing Bernaldez, itanggal siya ng miyembro sa Local Finance Committee. Si board member Marlon Co, gitanggal. O na ilang komposisyon bago nga Finance, Budget, and Appropriation Committee, now chaired by Honorable Romel Maslog. Then as members sa Local Finance Committee, we're just waiting based on the agreement that before nila i-finalize ang budget, kailangan tawagon. However, wala na siya na hitabo. Ilang ipasa ang budget, but even informing us, nakulat na lang kami ang proposed budget for 2026. So, among nakita nga sa ilang i-aprobahan nga budget, i-slash na nila according siguro sa ilang wisdom. I don't know how they look at it. Approve na. Right after sa approval, yun ang isuliti. And it takes almost one month before nila na-submit sa Office of the Governor. So, mawa na siya ang nahitabo. Then of course, insofar as local government code is concerned, nakita sa itong hanang gobernador na wala manili, imawa nga itong proposal. So, yung exercise, ang gahong maghihatag kanya sa local government code na mawawaan dito. So, yung ibituhan, ang isumati balik sa sangguniang panlalamigan, nagkandak na yun sila o schedule sila for a committee hearing. Kaya, according to board member Maslog, basig na mong wala nakita, ngayon lang nakita. But if you try to consider everything, before they finalize the budget proposal, as agreed na tawagon nila, walang galing nila tawagin. Right after nila nang i-approve ang budget, instead ka nag-dito siguro, ayaw lang nila tawagon nga. Doon na yung for invitation purposes to discuss matters, probably kung bakongrate sila. If you try to consider the chronological order of event, ma'am, that committee meeting is useless. Ano naman? Makita na nato ang motibo. Ang motibo alone, kaya kami ka-follow mi tanan sa ilang request. Kunya nagpadala pa galing di og letter, formal letter, para makita kung saan namo sila i-restituhan as dignified members of isang kuniyang panalaligan. Pero wala nila i-consider. And then, kami pahinuon ang napasumingin lang na walang dili ko kami cooperative. So, mawala siya ma'am ang chronological order of event. I do hope na kanang daan na sitwasyon inyo na makita kung sa atong members sa sangguniang pangpalaligan. Dili na ako gusto kung unsa, at least ilan na wisdom, we cannot even question it. Dayon, with respect sa itubagma, apunta na ma'am, nga nabay atong ihimo nga pamaagi nga magkaistoryahanay. Actually, sa tagnood lang, nag-facilitate ang DILG. Nag-facilitate ang DILG, talking with Tigo, and the DILG offered, together with the members of isang kumiyang panalawigan, dito mismo sa hawanan sa DILG Regional Office dyan. Para kay naghangyo po ang DILG para mawala lugar ang wala kanang gitawag hindi may maayong na temperatura. However, wala na dayon kay according to them doon na sila nakaw, isi sila kayo kinangat to sila kauluhan.
So, nakita na mo nga, naging sus na, naging istorya na. Nag-commit na itong harang ng gobernador. However, sila ang wala na ato sa gihimo sa itong director sa DIT, si Director Kuno. So, wala yung mahitabo nga, hisap-hisap. Mao na karon nga, kung ato kung taktong nahisgutan, kanang pag-hisgut-hisgutan nag-i-offer sa DIT, mao na ang panahon nga wala pa sila ni Ak sa pag-override sa dito nito. Pero so pala doon, kaya wala siya nag-materialize. Kana lang siguro kung matupad mo. Legal remedies, sir. Legal remedies. Ang legal remedies. Actually, kung tanaw ni mo na duha ka pamagi nga atong kahimon. Kaya as provided by law, right after nga ilang i-approve, pirmahan sa ko, kung pinirmahan sa gobernador, dito sa gobernador, ilang i-override. Supposedly after 3 days, right after pag-override sa dito, you're supposed to submit the documents to the DBM for review. Because sa Department of Budget and Management, may proffer nga office nga doon ay katungod sa pag-review sa budget duly approved by the Sangguniang Pagkalamigan kung ilang pagalang taon kung ang maong budget nahaong ba sa mga guidelines na pinasikat sa budget operations manual. So dito man mahilalaan kung apan sa review, doon ako po ang action nila. Kung makita nila nga nakasupak sa guidelines, they can even declare it as inoperative. Kaya doon ay kahong ang DBM pag-declare inoperative. Kung doon ay mga fatal ng mga defect nga ilang makita nga wala na haong sa requirement sa itong local government code as well as budget operations. So kung mga na mahitabo, gusto mo balik ta sa reenacted budget, kaya mo man ang resulta. Kung i-declare inoperative, balik ta sa reenacted budget, purposely ang mapadayon ang atong services. So balik ta 2025, which is 5.8 billion. So, ang epekto lang, subo lang pala doon, kaya once mahimot ang reenacted budget, we cannot implement. Ito na itawag natin, ito na dili maayo nga epekto insofar as projects is concerned. Kaya dili ito maka-implement sa 20% development fund. Kaya wala man tayo budget for 2026, 2025 na ng atong fund. Nga ba, sir? Ma'am? Kasi basihan anang ganong biliban na o reenacted, pwede ba sabot sir? Okay. Ang reenacted budget, ma'am, ang ituyo na sa atong local government code as well as sa DBM para dili ma-paralyze ang basic services. Muna, kung wala mo nakapasa sa ang Sangguniang Pagkalamigan, wala nakapasa sa appropriation ordinance, at the beginning of the ensuing year, automatic na siya reenacted budget. Huwag ewan kong tinasihan. Huwag may bigyan nga expenditures atong tasihan. So, kung mahimong reenacted budget, ang atong i-follow nga budget, with respect sa budget, mama, ang 2025, which is the 5.8 billion budget. Muna atong i-follow. But there's an exemption. We cannot implement the 20% development fund. Kaya na-utilize naman ang 2025 sa pag-implement during sa fiscal year 2025. So, buto lang, kung wala kayo na-approve budget for the current year, sa 2026, kung na-question or inoperative, as per declared sa DBM, comment ako, or even contest sa court, ang gamiton nga budget, ang 2025, unang reenacted. So, nagamit naman ang 20% development fund sa 2025, wala ka na yung magamit sa 2026. Kaya reenacted na. Dini ang ratio, kaya wala kayo ma-implement, nagikan sa 20% development fund.
Ang atong 20% development fund, maabot ng almost billions of pesos for a year sa 20. Unta, kung may tapunan. Pero ang uban, magamit dito sa kada opisina na nakabase sa 5.8 billion na ilang yatungan. Amo lang iklaro, sa 2025 nga budgeting process nila, nag-propose ang executive sa kanilang pamunuan o 5.8. Nag-object ang local finance committee nga bloated kaya na dili na kaya na mo i-collect ang 5.8 billion. Nag-object, nagsupak ang local finance committee niya itong panahon na. Apan, taliwala sa pagsupak, giaprobahan niya po nila ang 5.8. Here comes kang Governor Julie Tuy, gilipinsahan sa local finance nga kaya na mo ikulikta ang 4.5. Giignan nila, kaya na mo na, pero still, ilang gislasan. Tanawan ninyo kung unsa na nakalala. Ato i-welcome no ang ato ang kanang board member Princess Emano. Anak po din ang atong department head sa PDR, si Suksugli, napo na ato ang PSWD, si Jun Lee, ang atong Penro, si Gerald Torres, napo din ato ang OIC, acting sa Pagro, si Michelle, napo din ato ang Minister Cares, manager si Sandra Lim, ang ato din vet office, si Dr. Villaresma. Mauli sila ang mga opisina nga apektado sa pag-islas sa budget. Next question, John Michael Bustamante of Strong Radio, followed by Mr. James Paloriak of GMA and Noel Registros of Brigada News FM. May ngapot sa tanan JMP, Mr. Exclusive, sa 90.3 Strong Radio, Coast Guard Station sa Radio. Address to PHO, Dr. Casinio. Ma'am, problema makita ka sa budget, issue sa hospital. Umata na kami, status karon sa atong mga ambulance na ito, ma'am. Tungod sa mahal na sa crudo, gasolina. Kamusta? Kadagan pa ba o kadagan pa ba ang atong ambulance? Naabay na nakuha ninyo ng mga reports ba, nagreklamo nga ang kanang pasyente mo ay mabayad pagka sa gasolina kung doon ihatod kay mawala kasagaran na mo ba kadunggan. Amo na nag-clear status anak. Dayon ma'am, palap sa imo is kamusta nga itong status sa tambal dini sa 8 ka mga hospital. Wan pa ba kanang napabay mga tambal, napabay makuha, mapangayuan ang mga lugrupyo sa Misamis Oriental. Ano sa ma'am sa imo sa PHO? With regards to the ambulance, no? Ang tanan na to nga mga ambulance, diri na sila gakuha sa crudo sa Kapitulyo sa atong gasoline station. Kay wala tay gapautang dito sa ato tungod sa kamahal sa crudo. So ato kanay himuan, no? Naay mga instances, a few instances nga dili tingali maapas pero karon amo na gyud since last week amo na nanggi pangitaan gyud o pamaagi dili gyud kung pwede dili makabayad ang pasyente sa crudo amo na ka naghihimo karon. So every referral nila manawag lang sila gikan didto sa di pa sila molarga padulong dinhi para mahimuan na natong og PO kung unsa ang number sa ilang ambulance para pagbalik nila naa nay kondo sa. With regards to atong sa tambal, naa pa kitay mga tambal. No, pero dili gyud malikayan nga nay mga tambal nga mga fast moving. Ingon nato nga fast moving nga dili nila ma-calculate sa atong mga pharmacies dito sa mga hospitals nato nga matayningan nga imbis sa Sabado Domingo mo'y pagkahurot. Pero ato na pud nang gi-address karon pinaagi sa paghatag kanila sa ilang petty cash. No, naay mga petty cash ang atong dako nga mga hospital tag 200,000, ang atong gagmay nga mga hospital 100,000. Diin kung naay kakulangon dito sila mukuha. Dito sila mukuha sa supply every time, especially weekends. Kay wala sirado man dinhi ang atong
opisina, and then pagkalunis, amo na po dayon kanang kapanitaan. Nakasabot ako nga tungod sa kalisod sa panahon karon, ang ato mga katawhan wala gayud lain ng pananlabi na kini ato mga pobre nga mga tagsuna sa kadampinan nga dito gayud mo padulong sa ato mga walong kabalayang malaman. Dako na kayo kaning alibyo para kanila nga kini nga aspeto nga sa ilang panginahanglanon ato malang mahatag kanila nga libre. No, gawas na lang sa para ang ilang pagkahuna-hunaon na lang ang ina na lang italon ga ikonsumo katulong sa isa ka adlaw. Ma'am, salamat kayo. Dili ko sa Miss or Cares kay matunggan ako sa inyo diha, mangayo. Tapang yan, dugo, uguban pa. Status na to, ma'am, sa imong buhatan. Napabag doon sa imo nga mga dugo diha dayon na Miss or Cares siyempre magpahatod diha o kanang nay mga mamatyan di ba? Magpahatod ma'am kay wala yung mga sakyan. Kamusta ma'am ang inyong mga sakyanan po? Libre ba ba na po kay tungod sa kamahal po karon sa crudo ba? Gasolina. Suman, kapante pa ba? O okay pa ba? Suman, sa'yo tinuod. Mayong gabi sa tanan. Regarding sa atong mga servisyo sa Miss or Care, sa pagkakaroon sir, padayon ta, paningkamot na makatag ako na to sa mga tao. Ang mga yung hinabang sa dugo, padayon natong katagaan. Ang mga napahatod sa ato nga patay, kaingon sa ilang lain-lain nga mga lungsod, sa pagkakaroon, ato pa man kung nakalagay. So, meaning ma'am, naapatay mga sakyanan ani? Yes, sir. Nating sakyanan para sa patay o libre pod ang kubil, walay magasto ang tagtungod. Muana lang sila sa atong opisina, agreement ta 24/7, anytime. Basta available lang atong sakyanan, mahatod gid sila. Salamat. Katapusan, ang atong administrator, wala man. No? Si Sir Juan na siguro. Ako siyo. Sir, kamusta ang status nato sa mga sakyanan sir? Dili sa ato, sa Miss Or. Labi na sa na doon ay mga lakaw ba? Official. Sir, kamusta ang gasolina na to? Napa ba? Ayun, kung ay mga iyo o request habang magkahaliha, magamit niyo mga sakyanan, so man, wait, kato na lang ang mag-request mo ay mag-tubil or preview. So, say, status na karon sa atong mga sakyanan. Sa wala pang krisis sa Iniria, lagi na sa crude fuel, nagtabo sa Middle East. Paglingkod pa lang ni Governor Willie Tuy, naghimo na siya mga precautionary measures para sa pagtipid sa tubig na hindi magusuban sa matang opisina. Paglingkod niya, una niyang imando sa Administrator's Office sa APA nga i-centralize ang pag-issue sa mga gaslit. Kung pasabot, dili matang opisina ang uhatag sa mga gaslit. Dili decentralized. Kung pasabot, sentralisado ang pag-issue para dili magamit sa unsa man nga butang ang atong produkto. Ang atong issuance karon sa gaslit, isa lang ka opisina. So ang mando ni Gov sa labi na karon nga kung naay lakaw sa matag departamento, ihatag siya a week before. Aron ang kanang lakaw sa first district, kung meeting lang o bisita lang o inspection, dili daghan sakyanan ang magamit niya. Kada pick up, duha lang ang musakay. Dapat na iban, na poster o nakay sakyanan nga pwede daghan ang musakay. Sumaw na na paagi ni Gov karon, but kinahanglan nga a week before ma-consolidate na ang biyahe sa first district, ang biyahe sa Kwan, o biyahe sa Cagayan de Oro. Ginatuyo ni Gov para ang tubil dili magamit sa sakyanan nga mukuha o katod sa bata sa eskwelahan. Klaro gyud ang lakaw, dili maabusuhan. Kaya kung i-decentralize na to, ang punto ni Gov, kung i-decentralize na to, di na to ma-monitor ang matang opisina. Kini nga pamaagi, monitor gyud siya, control gyud siya, unya maklaro gyud ang lakaw sa matang opisina o kinsa kung asa ang lakaw. Dahil output oriented siya. Unsay lakaw dapat na report, unsay output. Dili tong lakaw-lakaw lang nga mamisita lang sa uyan.
Sir, update lang gamay sir. Kamusta? Mag-follow up lang ni sa panwilto sa atong mga empleyado sa oriental. Asa man na sweldo. Dili, tanang sir. Dili sa Sa sunod sa Kapitolyo, nasunduhan na taman sa March ang tanang trabahante nga naa sa Kapitolyo. Ang naalay kalangan garon ang naa sa mga hospital. I-explain na ni Doktora Casinio nganong naay pagkadilig gamay. Pero sa Kapitolyo, nasunduhan na taman sa March. Sakto ba ko accountant? Taman sa March ang sa Kapitolyo? Nasunduhan na ang mga GO? Okay. Ang sa hospital lang dra. Ang sa hospital, naanay mga nagkalimutan sa Balingasag Hospital. Nakasweldo na sila sa January and February. Ang March is on process. Pero naapoy mga hospital nga tungod sa kakulangon sa supporting documents nila. No, kapag submit sa atong mga JO, naapa karon ongoing pa ang processing naapa sa accounting. Tungod to comply with the requirements nila. Mao ka na ang medyo nadugay, but not because nga wala kitay pundo. Kay mauna na akong gikaingon sa mga hipi sa hospital nga walay rason kung makasweldo ang Balingasag Hospital sa January at February, walay rason nga dili mo makasweldo. So, gitawag na ko ang mga AOs na sugod karong processing sa March. Katong mga JOs nga dili makakomply sa requirements. No, gitagaan ako sila atong Monday, matangtang sila sa payroll. Kay dili na mo gusto nga sa pananglitan 15 ang nasulod sa isa ka payroll, duha ka JO ang wala naka-comply sa ilang requirements, madalahi ang receipt. Busa, ang akong instruction karon wala na kitay luoy-luoy, no? Kay pila na kay gayunan nga gitagaan sila to comply the requirements. Pero dili pasabot nga dili sila maswelduhan. Ma-delay lang sila sa sweldo. Kay delay man ang ilang paghatag sa ilang requirements. Kumparar ato mga paspas ng mga JO nga nakasweldo na sila. January, February, dungan. Karon mag-March na sad sila. March pa ang processing karon kay ang JO dili pwede mo process kung dili mo end ang 20 days. No? Kumplituhon gid na ang bulan. So April karon, so ting process karon sa March. Mga board member, isudyuan na. Mga board. Sa imo board. Yes. Ano ba yung sweldo ang mga board member? Maayong hapon kaninyong tanan. Anyway, yes, ang board member is naamay sweldo. Wala man na-delay. Start pag-ingkod ni ko, mga 1 month lang siguro to, but nag-straight man ang sweldo sa mga board members so far. Okay. Mr. James Poloya of Jim. Thank you. Hi, good evening. Good evening you. First is to Doc Casinio, Doc. Ikaw mo yung frontline service nga apektado yun kayo, no? Na-mention ni Sir Popoy nga nanay mga nag-resign nga doctors. As of the latest record, pila nakabuo? Doctors and nurses ang nag-resign. And based on your projection, Doc, kung ma-deplete na ang ato ang 2 million or depleted na bagyo, kung sa may mahimong status sa ato ang MOPH. Although naman sila own na kwarta, pero katulad yung ito hospital, kung sa may direct effect kani, kaya daghan the post, no, nga murag ang apektado ang katulad yung mga regular o bisita sa mga MOPH. And pino nila mabiling na nurses na to o doctors kung mawala na ning mahurot na atong budget sa atong nakamuwa na to. Actually, ang mabilin, wala kitay nag-resign o naay pipila na nag-resign nga mga MOA doctors na to. No, naadili 22 ang atong regular plantilla positions nga vacant. And then, ang atong na dayon mga MOA doctors nga nag-resign na pulo. Nga mao ka na sila ang contract of service na pulo.
and then 22 ang vacant positions. And then as to the nurses, ang naalay nag-resign, isa sa Alubihit, regular plantilya position, isa sa Alubihit, isa sa Magsaysay, and then ang sa JO nurses, ang naapiktahan kaayo, no? Nga siyempre, tungod sa kabalaka tingali, no? Di ka mag-speculate, ang Initaw. 13 kabuok nag-resign sa Initaw. Nurses. Daghan ang sa Initaw, naapiktuhan ang Alubihit, naapiktuhan ang Balingasab, naapiktuhan ang Talisayan. Apil po ang Himuo. Ang rason nila, Doc, is tungod atong budget constraints. Wala actually sa ilang resignation letter. Pero, atong makitaan nga tungod sa kabalaka. Kay dili man po nila po, di man nato sila ma-blame. Nga dili pwede po nila isugal ang ilang adlaw-adlaw nga panginabuhian sa walay sigurado nga kasiguruhan. So, dili na nato malikayan. Ang uban ng mga doctors po nag-resign not because, po no, in fairness, not because nga wala na-approve ang budget, kundi they go into training. Okay. So, nag-train po dyan sila na ako yung nurses nga they have the opportunity to go abroad. Pero majority of these are mga naa sa atong JO. Ang pangutana, hangtod kanus akini. Ang ako lang makatubag, among himuon ang taman sa among mahimo. Kung asa mo hangtod, kini among pamaagi. Kay mangita man kami og dili man sad madali ang pagpangita sa pundo. Sa taliwala nga wala kitay budget sa 2026 sa atong JO kay giislas malagi ang 97 million gihimo na malang nga 2.6 million. Nakasweldo kita. Nagsugod kita og sweldo sa gikiingon ka kaganina 19 million kana sa JO and nurses sa January and February. Plus the 6.5 million po na akong pangitaon para po sa atong mga MOA doctors for 3 months. So, dili ako makatubang anak unless basin ma-change ang kuan, ang panglantaw sa sasagunyan panalawigan, no? Basin na ay maka-change sa ila, kung unsa ba, malagdagan sila o nakita nila nagkikinahanglan ba kayo, basin, mamasin kita. Kaning basic services sa PHO, Doc, like kaning pag-purchase sa, I don't know kung sa PHO, ni kaning immunization program, maapektuhan ba nito? Like kaning mga weekly na to mga immunization programs or With regards to immunization program, the vaccine is coming from the national. So wala man na-slash ang budget sa PHO not because of the Sangguniang Panlalawigan, in fairness, no? It's not, but because of the directive of the governor to budget within the realistic income projection. So muna na nag-slashing kami. Pero kapangita man kami yung mga partnership, mga NGOs na mo willing to support us. And so far, no, God forbid, wala pa man sa epidemya din na nahitabo sa province of Misamis. Okay, thank you, Doc. Dili ko sa Pagro, last question for me. Kay Pagro, ma'am, pila ang nawala sa imong budget and unsa na allocation ang nawala, ma'am, ang slash? May gabi sa tanan, no? Ang proposed budget sa Pagro is 85 million. And then, ang na-approve lang is 12 million. So, ang difference na 73 million. So, ang mga i-compose anak ng mga programs, no? Una anak is rice. So, wala yung rice program. Gani akong gobernador, no? Kitanaw, bibiya, nga importante kay mga rice eaters, bagay, isang isnon. So, may gani, no? Nga yan ang itanaw dahan, nga kailangan yun na ay rice subsidy. So, motong nag-purchase ng 20 na bigas. Nakatabang sa pag-abot sa Bagyong Basyang,
So mo itong naka-deliver, yapon og services iko. No? Maski walay rice program. Ang next is natay corn and cassava, natay fisheries, natay agribusiness, natay engineering, which is the farm mechanization, kung napagtay high value crops. So out of the 12 million anak, ato pong pahiran is to ensure ang atong food security, mo taong ginakuha na lang yun ni Govno na i-assure din nato atong food security nga i-divert nato atong budget dito gipaingon sa ato ang assistance para sa El Nino, coming El Nino. How about assistance to farmers, no? Muni siya, sir, no? Wala na itong maghatag tao abono, maghatag tao. Oo, gina, sir, mo ginayla po kayo nga kwano, out of 85 million province-wide, 23 municipalities, 2 cities na po kayo ang pikto, no? Sa atong agrikultura, kay atong basic yun nga panginabuyan is agriculture and fisheries. Tapugi kayo na siya ipikto. Gani atong gobernador, dili pwede nga mag-output oriented siya, dili pwede nga magsalin na lang yun ta, nga mauna lang yun na siya. So kailangan maghatag ta og mo action plan. So mo tong nakig-partner ta sa mga national agencies nga makatabang sa ato nga to align sa atong mga budgets. So mo tong maski pa og ingani nga 12 million ra naka-deliver gyapon mi sa among mga services no nga tungod sa paningkamot ginanimo. Sa 12 billion, ma'am, apil na ang sweldo sa empleyado, ana. Sa 12 million wala yung Wala, lang services sa mga na. programs na ni siya Okay. sa Until kanus ana, ma'am, mahurot? Or naka-program na until the end of the year? Kanigid siya, sir, sa 12 million, among giutro ka na, no? Among giutro ang direction. So, among kaning 12 million, para ragid ni siya sa incoming nato nga El Nino, nga assistance. And the rest, wala na yun. Ampo na lang. Oh. So, may gani, no? Kaning, kuwan, atong bugas, 20 na lang yun ang kuwan, kilo. Karon gani atong bugas, maabot ang 60, maabot na po na. Sa bugas lang dahil 60, ang atong corn karon pila na. Tag 60 na po ang kilo sa corn. So dako di kayo kasi to the highest level na yun din ang 12 million. Dili din pwede. Alright. Kanila. Thank you, ma'am. Thank you. Sumpay lang sa tinod lang, tapos kaya pagkanis na yan ino ng bayan. Sa Miss Oriental is an agricultural-based economy. 75% of the residents are farmers and fisher folks. Sa 80 million plus nga i-propose ni Go para sa different programs and projects, para sa development o pag-uplift sa economic conditions sa mananagat o magbuma, giigog pa gid nila. Iususan nila 12 million. Look at it. How do you play with the 12 million given sa 1 million ka pamilya sa Misamis Oriental na mag-uma mo na nila? So karon, dili ta pwede ka-hire og additional technicians. Wala na. Dili ta ka-hire og mga ground workers para sa support sa MAO, sa Municipal Agriculture Office. Limitado kita. So nakafocus lang karon ang Agriculture Office sa preparasyon sa El Nino o katong pangayo-pangayo sa seedling o fertilizer. But to give impact to the community, we given the 12 million, I don't think so. We don't think so. And the governor still find ways. Kinahanglan siya mag-deposit sa video. We find ways. Thank you, Sir Boy. Next question, Mr. Noel Registros of Brigada News FM. Aming nabisa na. Among nga dumugno nga medyo frustration sa budget. Kanina lang kaman sa kurot. Ito tamang utang sa PDRR mo. Kana. Ang sa syudad is nabigyan din sila og state of energy emergency, which is gigamit ang calamity fund from kana quick response fund gikan sa CDRR mo. How about sa to address PDRR mo? Kumusta ka ang budget, sir? Wala pa pila ka hay gibilin sa imo. Gibilan pa ba? Okay pa ba? Sir, Jundi? May gabi sa kanan. Kabayan sa budget sa PDRRMO, ako ng epekto, na yung epekto na sa pagkat sa budget. Kaya we could no longer have JOs as responders, we could no longer have any skilled responder for that matter, to augment our office.
Office Operations Division. At the same time, no, it hampers also our augmentation to the 25 LGUs of Misamis Oriental. No, kung makana pumila ang responder sa PDRRMO, we are down to 4 responders. So how could we augment? How could we cater? How could we assist the 25 LGUs of Misol? Granting that we only have 4 responders presently. Now we also have our Emergency Operations Center operating 24/7 a day, no, 7 days a week. Walang holidays, wala tanan. We could no longer again additional personnel to man our EOC. We're down to 7. So how could we hire if our budget was cut? Then how could we operate efficiently and effectively if our personnel is down to that minimal number? We could not even manage our own scheduling na 24/7. Okay, maay shift na isa ra ang personnel sa atong EOC. So, never experienced this in my 13 years as the head of the RIM office. Hopefully, napay remedyo niini kaya dako gid ang pagkabalta sa operations sa opisina. Then all the 25 LGUs, especially kining katong mugbo kayo taon ng IRA, mugbo kayo og NDA, mugbo kayo 5% ng mga DRIM fund. Dahangan na sa Kapitolyo Provincial na unsay mga trainings, unsay mga servisyo, unsay mga ayuda na paghigikan ilan sa Kapitolyo Provincial. When Governor Juliet Uy started, my attention was called kaya atong barangay gobernador would like to she emphasized that dapat yun ma-augment ang mga munisipyo, dapat yun matagaan og mga response na mga equipments, response vehicles, taas kaya iyang pandantaw, taas kaya ambisyon na ma-augment natong matag RIM office sa Pilologican. Pero muna ikaw ang estado. Ilagi budget mo sir. Kaya ang ginaprobahan dahil sa imong propose na budget this 2026 yan ang ihatag sa imo. Ang igo sa ako is one item. One item. Gikat na siya into 100,000. Nang nag-focus ko sa akong tubag on the hiring of would-be responders and would-be personnel sa atong EOC. Sa kanang item lagi ko 1.2 billion. 100,000. So 1.2 ang i-propose sa kanang hiring item dahil nag-i-approve 100,000 lang. Okay, katong para sa atong responders. Thank you, Sir Noel. Last na ako. Naman din si board member Prince Simano. Kaya ako kung nakuha ang item nga, I'm still pretty. Wala akong isang pa. So, Pagpaklaro. board, ikaw maging dito sa board ng Panalawigan. And then, naman din ikaw ron, mga department heads, si Edwin Rato, ang administrator, and administration assistant to governor. Kung sa mga tinuod ato, at the same time, naman ko sila depends nga about sa process, ngayon ito patawag o committee hearing. Dito man nagsugod ang issue. Kumusta? Kung sa may kuwan ka lang hingong diya sa Guniang Panalawigan, kaya madumog na ito, lukay kayo ang mga departamento kung mga anak ang galing. Okay, so una sa tanan, again, maayong hapon, basta siya kayo, manalate ko, kay pag-ulang na huban ang ako di pahigayo niya committee under the Committee sa Trade, Commerce and Industry. So anyway, regarding Ana, during the AIP deliberation, nag-attend din ko ang finance
ang finance chairperson pa ang nakapanahon is si board member Abing Bernaldez. And then during the budget deliberation, held sa Lacsobel, naabot ko nag-attend. And then during na sa change sa finance chairman, wala na ako naka-join. And even during sa pag-deliberate sa ako anak ni Uyod. Bahala na, privilege ko akong mapanahon because I believe nga ang last na budget, the proposed budget, is not aligned with the governor's goal. So talking about sa PDRRMO, ako lang ibalik dito sa department. Kabalo ko sa mga proyekto na gusto buhaton ni Governor Juliet Oy or mga programa nga para sa PDRRMO. Ug dako kay siyang pangandoy nga sugod pa lang sa mga skilled workers or job orders. Kana diya, dako kayo siya og lalo kay ang iyang gusto by municipalities na agayon kitay mga expert nga mga responders, nga skilled nga mga responders nga naapod dito panahon sa kung sa baha, nakita sa dagat na ay mga skilled nga mga divers or uban pa. O kung sa ganitong plano paliton yan, Sir Sutsot? Way siya, word princess, no? Way, dili man. Kato yung mga paliton nga para sa dagat, nga in case, nga dili makatabok or in case of emergency na kita'y magamit o lahipod katong diri kita sa babahaan. Lain-lain nga mga plano, even sa mga kabukiran, I also suggested sa mga kabukiran nga mga kawing, yung delikado na, pwede nato na siya pamutlod na as nga dili na makadamage pa. So, dili na hulaton yung makadamage. So, sa PDRRMO, nasayod yun ko, nalubog na ko ang mga plano ni Governor Juliet Oy. And even sa iyang improvement sa Pilais Sports Center ng mga damgo o plano ni Governor Juliet Oy. So, according to her, ingon siya kanako, nga mag-iba na lang siya o paagi. But anyway, daghan kaayo o mga willing nga nag-donate, willing kaayo nga motabang pod sa atong governor despite sa panhitabo. And again, akong klarohon, I disagree sa maong pag-slash sa budget o wala ako ni-approve ana ang ako kanang give-privilege speech during sa pag-override sa maong sitwasyon. The board, next question. Ms. Stephanie Berganyo. From Ms. Aurelio. Good afternoon. BM, ako lang i-follow up no, kay Sir Noel. Wala ba kayo laing paagi, ma'am, BM, nga mo-appeal, no, na ba kayo privilege diya sa SP nga mo-appeal sa imong mga kauban regarding aning budget? Well, actually, so far sa akong mga nahinabi na po, especially the finance chairman, willing to give or to have a supplemental budget kung kinakailangan, kung kailangan kaayo mag-supplemental budget. Mao ang ako ang third word na nakuha ka na gikan kanila. Then recently, sa imong live, nagpaabot ka sa imong disappointment sa local finance committee. So kung naa sila atong time, do you think nga ma-aprobahan tong budget kung naagid sila ito nga atong Akana siya nga sitwasyon. Actually, ako ang naghangyo kay board member Masdo ng ipa-committee meeting sa nato. And of course, ilang i-invite ang LFC. And then, true, nag-disappoint ko kay ako ang una nga naghangyo ko nga committee meeting sa nato kay basig na apay pwede nga mabuhat. So, dili po ko makakonclude nga kung niadto ang LFC, mabalik ang maong budget nga na slash. Or ang akong point, basin nga pwede nga makadugang patang sa laing pa nga mga budget sa mga laing departamento kay wala ako sa pag-slash sa budget. So, that time, gusto ko mahimay-himay po na ko together with the LFC. And of course, together with the LFC, basig nga apod ko nga pwede nga madungog, nga kailangan po na ko nga ipadungog sa akong mga kauban
nga basin pwede ma-consider. So maura ka to siya akong point. Either mabalik o ma-approve o madugangan pa ang budget. The point na ko is I want them to be there. So, kato siya, ako ditong i-express nga disappoint ko, it's because I'm the one who requested nga ganyo, nga i-committee meeting sa. But then, again, ako lang sa yung klaron, again, wala ko nasuko kay Governor Julie Goya. Ang akong pagrespeto, sobra-sobra. Thank you, PM. Thank you. Karon no kay April na, so supposed to be nga nagkapaabot na ang tanan. Say may tabuan ng budget. Yun sa karon, sir no, kinsay makatubagan ni sa Kapitulyo pagpadagan sa mga programa. Kaya naatay yung mga kakabasahan di ama sa social media nga gapuon na sa iyang kaugalingon ko ng kwarta si Governor Julie Tuy, pwede ba ni diri sa atuwa sa provincial capital? Actually, many times, naka-witness ko nga si Gov. Juliet Uy bukuon sa iyang kaugalingong panutanan. Kay, there are times, pipila kay gayon, yung kauban po na ko siya, nga maabdan kami kung sa oras sa gabi, istorya niya sa ako, o makakita ko, nga iyang personal na nga kwarta na gamit. Especially sa panahon nga una niyang paglingkod. Of course, wala kay magamit. So siya pa mismo ang nigamit. Kung dili na po nakatingalahan kay Governor Juliet Tuy nga mo gamit sa iyang kaugalingon nga kwarta o panudanan. Tinuoy, eyewitness, nga makita nyo na ko nga si Gov, dili siya gamatter nga mo gamit sa iyang kaugalingon nga kwarta. And if ever na ay mga programa pagani, iya pang ipagawas, gamiton pa niya ang iyang kaugalingong kwarta, kay wala pa man igawas ang baong budget para sa baong programa, kay para dili pod madiling. O dili pod ba problema ang departamento sa pagkakita o paagi nga mahipahigayon ka na siya na programa. So mao ka na siya ang ako nakita gayon kay Governor Juliet Tuy, no more no less. Kung magpadayon din nga talanang nga ang budget is 3.3 billion na mabuti ng panahon nga makabalibad kami sa huli-huli. For example, nastunta kami sa PSWD sa Resort Cares, financial assistance, AX, medical assistance, debt assistance, dugo. Pila lang ni libo ang ilang ilili. Mabuti ng panahon nga walang imaatag ang Kapitulyo. Ang among kabuhaton karon nagka-connect ni sa DSWD sa ubang ahensya para mini nga mga serbisyo. So kung ang pangutana kung sa may tabo, moabot yun ang panahon nga wala kay mahatak ang Kapitulyo para sa tao. Kung mao ng panahon nga kung naasigo, makakuha kita sa iyong galing para sa tao. Okay, salamat. So last on my part, kay PSWDO, unsa ilay budget karon sir na gi-aprobar sa inyo nga o pwede iklaro po to sir ang katong inyong mga gipanghatag na asin o bulay, sir. Maayong gabi sa tanan. The proposed budget of the DSWD office is for this year 2026 is 69,800,000 and the approved budget is only 40,800,000. So under sa mga special purpose program, there is social welfare and development assistance. Dito na ID slash 18 million. Sa 18 million nga among i-propose 18,645,000 lang ang approve. Nawala ang 18 million. Sa amuha pong AX na program, aduna kami i-propose nga 11,700,000. Ang na-approve is 700,000 lang, nawala ang 11 million. So, mao ka na ang gidangatan gawon sa opisina, very alarming and concerning po sa amuha. Labi na kay mandato usab sa among opisina pagtabang sa mga indigent, mga marginalized o mga vulnerable sectors sa probinsya sa Misamis Oriental. And to talk about ma'am anang trending nga issue about sa bulan o sa asin, isip department sa PSWD naghatag na ko na sa ako ang naghatag ako na do sa interview kung asa ang ipasabot dito nga ang 1.5 million nga budget para sa celebration sa Women's Month, 1 million para sa Women's Congress,
iapilan sa mga participants sa Tibok Probinsya from Lugari to Magsaysay. That's 1 million allocated na. And 500,000 para sa provincial capital employees. O ani nga budget, wala tira nabutang sa training design, ang bulan o ang asin. In short, kini siyang initiative himo og tabang sa atong gobernador para sa ato ang mga kaigsuonan mga farmers, mga sa kaigsuonan ng mga naglisod karon, labi na iwanan nga we are experiencing crisis as of this moment. Nakatabang dako sa atong kaigsuonan nga kanang kamot ako sa baligyaan ng mga na-issue nga bulan o asin. Salamat. Thank you so much. Next, Mr. Kabaktulan of Metro Kabaktulan of Magtong Radio. Ngayong hapon, gabi na rin sa tanan. Ay, una sa ko kang Sir Resma. Dok, kumus ang ato ang panahon karon init na tayo. Niya ang ato ang baboy siguro usaba ang rate karon sa ESF. Kung sa'y nagdagan magyapon, taas magyapon ang case. Ngayong gabi sa tanan, wapo sa mga pangutana ng ESF. Anyway, sa pagkakaroon, based sa itong based sa itong blood testing, nakandak na daw mga testing sa kabarangayan, sa mga Magtang City. Wala kay positive for ESF. Bisan man sa bird flu, wala ta, no? Walay natala na positive o uban ng mga sakit. Mo lang ang akong gikabalakan, paingon naman ta sa budget, kabalo ko kung pangutanon sa sunod. But again, wala tayo positibo, no, sa ESF o bird flu, other diseases. Ang ako lang yung kabalakan kaya ang slash na budget nako ang regulatory function man. Kaning atong mga tao sa quarantine, no, sa Magsaysay and Lugaid, from 4.7 billion na approve lang 960,000 pesos. No? So, posible na mawalan ang mga tao sa atong quarantine, which is mawagin ang atong pinakauna na depensa, no, sa pagsulod din sa Misamis Oriental. So, very, very strict ang atong quarantine office sa pagpasulod din na pinaka mga litsunon nga baboy kaya hindi magpaingon sa ato. Kung uban ng mga mananap na musulod din. So, pinanglan, ma-check sila. So, kung wala na lang ng mga tao, kay I'm sure ang atong computation, tama lang sa March ang ilang sundo. Masunduan sila tama sa March. Quarantine personnel, no? Mga job order man sila, isa man lang katao ang regular dito na uban sa ila. So muna akong gabanakan, no? 38 niya akong GO talan. Yes, wala ko yung masunduan. But again, ipangitaan itong pamahagi, nagkamayo ko kang sa kupoy o kang sa akong admin, saya hangay pagbuhato, no? I'm willing to discuss mga sanggunian members kung saan may mo kay disod kung atong maabrihan na na, no? Kay naay mga areas na naay mga positive. So, posible na musunod ng dili. Di na, kung pwede lang, di na mahitabo itong nanaki na naurot-urot ang mga baboy dito. Wala na rin may budget for kanang atong compensation sa mga farmers na mapigtuhan. Asa na yung positive? Diba? Other provinces, no, nasa Davao area, Butuan, nasa mga bago, then dito na side, sa Buanga Dili pa man clear. So, munang limited lang ang atong napasulod kinanglan, dito silang papel, nga nakabutang dito, ang ilang barangay, asagikan ng baboy, wala yung kaso. So, muna atong ina-check ko. Kita ka lang sa karga, na nalang problema, kulang yan. Ano mga usually musulod, nasa ng papel, sa pinta, pero ang karga sa sinta, so meaning ang napunuan ng panusot, di na natin pa back to para to sila ulit.
Okay, salamat Doc. Ma'am, Board Member Princess. Kini, sa iyong pananaw, kung sa ang rason nga nung niinit man ang issue sa budget sa kunyang pananawigan, karon pa mo butok ang sambil nga issue, kalabot ba kini sa pamulitika personal maka? Una, actually, na-include man siguro na ako sa ako ang live statement last Sunday nga we approved the budget last year the former Governor Peter Onagiak na pila to ka billions ang na-approve. So, sa akong statement dito, nasumpay na ko nga nanong karon na ingon ani ang budget. So of course, para kanako, di gyud malikayan nga naa ang pamulitika sa mga desisyon nga nahitabo. Kay kung ako una-unaon sa pipila ka mga budget nga mga na-approve sa pila ka tuig, for 3 years na ako before as the only opposition, wala naging problema. Diretso, approved, yes. So, karon may naka-encounter ko, this is the first time sa 3 years na ako first term, karon sa kapag second term, karon pa ako naka-encounter nga ang budget na slash o ingon ani kadako. That's why na-disappoint kay ko o wala gid ko ni-approve kay di yun ako kaya kay nakabalo ko nga this is not really aligned sa governor's goal. And of course, dili man para kay governor, kundi para sa katawan. Kay isa pud ko sa mga pwede nga pero di gayon panuulan sa mga tao. Mangayo og financial assistance, educational assistance, hospital assistance, mabash ako kay di ko makahatag. And I cannot provide everything. Di man ako kaya tanan. That's why usay man to ko kay ko, yung daghan kay kong solicitations. Dili na ko kaya. So, sa nahitabo karon, how much more the situation nga na-slash ang budget o ingon ani. So, pag mamutana ka kanang karon, nga pamulitika, naagayon na. Di yun politika yan. Kaya mga politicians, mga politika. So, dili na tumalikayan nga mahimo siya isa sa rason para po nga pag-isod, pag-move ang atong governor. So, I hope nga kining tanan basulbad pa. I hope kining tanan, according to the Sangguniang Panlalawigan, especially Board Member Maslog, nga willing man mag-supplemental ang Sangguniang Panlalawigan kung unsay kinahanglan o kailangan kaayo para sa mga laylain nga departamento. And so pabay ako pwede nga maan. So maukato ako tuban. Pwede gayon nga manahimong politika, kaya kaniyan to wala may problema. Na-approve man ang maong mga budget. So, karon lang ko naka-encounter for almost 4 years as being elected. Naka-encounter, inanihin akong problema sa budget niya, nahimo pang diabot pa sa inanihin nga sitwasyon. Which is, daghan kaayong mga problema nga dapat pa natong buhaton, dapat pa natong solusyonan, dapat pa natong ipalambo sa lalawigan sa Misamis Oriental. And now, nakakita karon tanan nagkatibok kay nagahisgot sa ato ang budget nga na-slash. Even the governor, of course, hindi malikayan ka na kay Governor Juliet Oy, nga naapod sa iyahang part nga unsaon ko niya. Although she is very resourceful. But this is really unfair. Para ka na ko, very unfair na akong kulangan. Ngay, kato wala na slash, pwede pa ko siya mabutang sa other programs o naapay mga extra, especially sa PSWDDI. Pagsaon na lang ang mga financial assistance, ang communist or cares. And karon, sa VEC, karon lang po nakahibalo, karon lang mo nakahibalo nga quarantine personnel ang yung gibutang din March lang po to og naay 38 ka job orders nga pwede nang matanggal. It's because sa pag-slash sa budget. Kung wala na slash ang budget, dili ni siya mahitabo. And this is
mabutang na sa problema nga under unemployment. Isa na galing isa itong problema, and we are targeting 10% poverty reduction in year 2028. And how could we reach this percentage kung ingon ani ang atong sitwasyon sa probinsya sa Misamis Oriental? Nga mga importante kaayo nga mga departamento ingon ani nahitabo. But I'm still looking forward na sa muli ang pandalawigan nga ang supplemental budget kung kinahanglan ihatag mahitabo gayon siya para po nga masulban ba according po sa akong privilege speech na gayon pirmi ang mga delayed sa mga services. Delayed na gani ang mga services po din ni Anto nga ako naka-encounter. How much more karon nga nakulangan na nato ang budget? Okay, thank you, Board. So, last 4 na lang siguro tanong. Announce nato si Miss Celeste Somini from RPN. Si Winnie. Sorry. Hello, good evening to General Surgeon. Sir, same question with it. Pila ang imong proposed na budget, sir, and how much ang na-approve? So may gabi, no? Bato na ko wala yung isado sa bubuhatan. Kaupan na lang yung mamutanan. Hello, So sa may gabi, no? So, for the information, no, ang bubuhatan, ang plendro mo ang nagdumala o nagbantay sa tanan ng mga aktibidades na makaapekto sa ato kinaiyahan. So, quarrying, mining, and reforestation sa amuan na siya, especially the issue ng baha, landslide. So, tungod ni Ana, no, ang amo pong buhatan ang isa sa dahatag ug dako nga revenue sa Kapitolyo. In fact, last year, ang na-collect sa among buhatan ni Kabang 75 million. So, na-share ana ang barangay o ang munisipyo o sa quarry. So, no, ang 2025 na approved budget sa among buhatan naa sa 130 million pesos. Apan, grabe ang pag-strategize sa among buhatan kay nagmando si Governor no sa tanang departamento sa Kapitolyo na i-lessen yun ang mga expenses, mga unnecessary, no? So bauna naka-came up me o proposed budget na mo sa 2026 of 48 million. Apan no sa grabe nga pagdeliberation dito sa SP na correct me kay na slash nila ang budget of 30,700,000. So in short, ang buhatan for the year 2026 karon na lang 17.5 million na budget. So unsa may epekto ani? So usa sa dako nga hagit sa amuha, wala na may makita nga task force. No? Tanan no ang amuang task force 90 ka personnel. Karon last sa previous tiabot sila around 250. So makita niyo ako pag-idot wala gid pinagkatunga apan gi-slash gyapon. So mao nang dako nga hagit sa among buhatan na wala na so kung naay mag-complaint, naay mag-illegal sa hinguog moabot pa mig 3 hours, 4 hours, no ayaw pa makaresponde. So ang nagbuhat og illegal na wala na. Maligyan na. So kita magid mo sa issue sa Limonda, no naalay news ang GMA apil pud mi ato sa pagdakop sa PNP. So dira ninyo makita unsa ka-active no ang pag-enforce sa balaod mo against illegal na mga aktibidades sa kinayaan. No, so magamit yun ang task force even sa calamity. No, nagtabang ang task force sa paghatod sa mga ayuda. No, so dira mo makita dahil nakurat pagid ko kay sa ilang i-approve nawala ang tao pero nagbutang sila gamay na budget sa post sa kanang checkpoint. So nakaunaw na may kinsa may magbantay dito. Ako na nagsiguro, no? Imagine among personnel sa mines. Apil si Lilay. So imagine no among personnel 9 kabuok sa mines. So sila mag-evaluate, mag-monitor 9 na kabuok. So imagine karon naay active nga 39 permittees no sa mountain quarry, sa non-gravel. Then ang ongoing applications sa mga quarry, 43 kabuok.
So, saan naman ang pag-evaluate na wala pang task force? No? So, maulang usa ka dako nga hagit sa among buhatan. So, ang ikaduha po ana, kay nagmando si Governor tungod sa issue sa baha, sa landslide, nagbuhat po tag nursery. So, ang problema karon, ang among gipropose sa nursery, 1 million lang gani. So, magpalit mi og mga seedlings, then mga prutas para among ipagtanom, ana. So, ang nahita ko, islasyan pa nila, 100,000 na gibilin. So, kada din ang dako nga hagit, no? So, kami ga-strategize kami asa nimo kuwan. So, mo na dako gyud kay matabang na especially sa media na kung naay mga illegal mag-report na gibudaan. Kay para ato yung daktan. Salamat. I-report daan na dakpon. Yes, Sir Gerald. Wala gina makabit kami pila ka oras. Wa pa fuel ay ang fuel. I-request pa namo. No, so lain lang kung naka-station na sila daan dito. So nanay mga checkpoint nga ghost checkpoint. Kaya nagbantay kalagnay. Thank you, Sir Gerald. Next question from Follow-up. Follow up then. Thank you, Sir Gerard. Either Sir Popoy or Sir Noel. Sir, I just would like to zoom in everything. With all these slashes na makita na tulad ako gid kaayo gani, the last time we talk with Ma'am Joanne, pasensya kayo Ma'am Jo, ikot lang di kaya na-mention yung 100,000 kapin na ang ilahang budget for the whole 2026 na na-approve. And matod pa po niya nga short gani sila sa mga bond paper o pagbayad silang wifi. Medyo dako yun siya kayo. And dili man yung mahitabo kung wala yun nag-approve ni ini. And with all due respect with Honorable Princess Emmanuel na mo ay kumbaga nangulay sa pagbabag lugar na ma-approvehan niya mga budget. Can we say nga ang SP ang dako kaayo o let's say, role kung, for example, sa umaabot na panahon, magkalisod ang governance sa Misamis Oriental or magkalisod ang mga department nato. For example, ngayong supplemental budget, dili diretso mahatag. Makainong ba na mabaso na to ang sangguniang panlalabigan nato? Thank you. Anyway, kung inyong supplemental budget na aman po ay pag-process, ana. So that's why ako, first is, iganahan na po nga na ay mahitabo na supplemental budget kay at least masulbad kung unsay mga posible nga moabot ng mga problema yung kinahanglan ng finances. But as far as I concerned yun nako, nga kailangan pa man nato na buhaton ang supplemental budget. Now, we've done the AIP deliberation, we've done the budget deliberation, all department heads discussed, presented all their proposed budgets from every plans nga ilang gusto mahitabo sa by departments. So, kanang pag-ingon tag supplemental budget, maaprobahan naman yun kung kay maubang yun po ang ilahang statement nga would get ready nga mo hatag og supplemental budget just in case. And last Monday, actually, board member Maslow, the chairman of the finance, willing na mag-sit down together with Governor Juliet Uy para mapahisgutan ang tanan. Maoy based from the privilege speech of the board member Maslow. So, mag-ingon po taong ma-blame na po kay willing man nga mag-supplemental budget, still na po siya solusyon. Mayroon ta karon sa pag-slash sa budget, ako wala din ko ganahin. So mayroon po taong to put the blame. I cannot say po nga 100% the blame is within sa amo sa sangguniang panlalawigan kay naa ang board nga willing to approve or willing to receive the supplemental budget. That's the least that the sangguniang panlalawigan can do sa nahitabo sa slash budget. This is not the time for finger pointing of who's to be blamed. But in the future, kung mahitabo man galing ni, kunya na ay dagang surplus na kwarta, mawala na gamit, nga magamit punta para sa kinahanglan sa tao, para pagpalambok sa kinabuhi ninyo. Mabuti ang panahon na mangita ang tao, kitsa yung sunod. Now the situation is, nag-propose ang governor of 4.5 billion na very realistic as defense sa local finance committee.
Wala na ay authority nga moingon nga muning makuliktan ang local finance record kay sila man ang collecting agent sa local government unit. Gidipinsahan nila. Ang ilang ingon nga ayaw ko kabalaka kay kung na ay sobra nga makulikta, isupplemental man. Mura pa kag nag-budget sa inyong balay nga ang income klaro kaayo 10,000 kada bulan, pero imong i-budget 2,000 ra. Unya ay palitonon, ayaw kay 2,000 lang din ang kaya gastuon. Na where in fact klaro man ang income na 10,000. So, ang nagsakripisyo niini katong special programs nito, mga panginahanglan sa tao, katong ipangislas ng mga budget na para sa tao. Serbisyo ra bagay ang nawala. So, kung mamunta na kakaroon, mag-blame ba ang sanggunian? Sa akong tanaw, ang tao na yung hukuman. But the process will be, sila ang mag-approve. O wala nila i-approve, islasan nila ang para sa tao. Dili ni para kang ko. Dili ni para kang Roel Gayoso, dili ni para kang board member Francis Simano, dili ni para kang Kinsa. Gi-offer ni Nico para sa tao. O kung aning naitag o karoon. So kung naamay angayan basulod, let the people decide. Pag-abot sa panahon. Ang among natuyo din ni karon, nagpadayag may kung sa tinuod nga nahitabo sa kapitulyo related sa budgeting process. Kung saan niya approve. This is not a political statement, this is not even a political propaganda, this is reality kung sa tinuod nga nahitabo sa kapitulyo. O klaro ni, dili ni gikan sa amuan ni Roel Gayoso, dili ni gikan sa amuan, dili ni gikan kang Francis Simano, gikan ni sa matag concerned department heads nga ilang na experience. And this is the truth. Nothing but the truth. Thank you, Sir Boy. Next question from Miss Joanna Ricote of Armen. Ani J. Ha? Ani J niya, Ay, sorry. Flash ko lang itong budget. Kalimot na ito. Maayong gabi sa tanan. Ani Jane Duhay Lungsod sa DICC. Sa Miss Orkiers, ma'am. Ma'am, wala ko muna mention no, kung pila yung budget o pila ang slash. Kung sa mga programs ang kuan yun apektuhan. Maayong gabi iyo sa budget sa Mr. Cares, ma'am, nag-consist ni siya sa atong mga special purpose programs and ang total amount ani including ang atong budget para sa atong mga job orders nga mauunta ang magman sa atong mga extension offices sa atong hospitals, nag-total ni siya og 76,500,000. Ang na-approve lang ani sa ordinance is 3,200,000. So ang na-slash ani is 73,300,000. Ang kanisiya nga mga budget is for our social services nga ang 13 million for hospital bill, death assistance and blood assistance, ang na-approve lang is 500,000. And for our donations nga para unta intended sa mga professional fees sa doctors nga dili ma-cover sa atong assistance gikan sa atong mga national agencies, gikan sa 5 million nahimo na lang siya nga 500,000. And para po sa atong drugs and medicine nga atong tag-i-augment sa atong OPD sa atong 8 ka hospitals and para po sa atong panagiusang serbisyo and para po sa atong assistance diri sa Capitol na 30 million ang na-approve lang is 800,000. Mama, project pa nato ma'am kung kanusaan ang tama na kanak ng mga budget para sa mga mangayog kanang serbisyo sa inyo ha, or mabatama? Kung magbase pa sa previous years, ma'am, siguro tama lang siya sa mga May. Yes, ma'am. Okay, for 2025 nato na assistance sa blood lang daan is more than 2 million pesos in a year. So, wala. Talaga asa lang tama ang 1 million na social services. Sa tunod lang, sa una na atay 3-in-1 na serbisyo sa patay. Hatod, sakyanan, ulap, balsamang, lungon. Karon wala na.
unang bawal mamatay. Ipamaximum na lang, Sa atong mga financial assistance, AX, pila gibilin? From pila ka milyon ang gibilin 500,000 lang. Nagahit si Gob, tag-out nyo niya, di ba na imakit? Kinimita mo sa DOH para sa bill. Dili nila gina-cover sa guaranteed letter ang mga doktor sa ilang professional fee. Dili niya kung kagawas ang pasyente, bisan sa kuto na tanan sa makit through guaranteed letter. Ang ingon ni Gob, Mr. Kes, pagkahin og 5 million para sa PF sa makit na dili nila makuha. So magpasabot, kung ang bill ni 100,000, ang professional fee na 10,000, sa kuton sa makit ang 100,000, ay nabili niya 10,000, di niya po kakagawa sa ospital. Muna yung si Gob, Sandra, pagdahin ani, kay Luoy ang kapos, nga na-IPF, di sila kagawas. Butong na 5 million. Ang ibili nila, 500,000 lang. Para sa PF. Nga matabang punta, pagsagot, nga di masagot sa guaranteed letter from DOH. Sir, simpa ko muna yung namatay sa June. Kasi may tabo. Oh. Ako ipasa sa IFF. Pinasakan na lang to, sir. Yeah, so tinod lang, we are in Kwanzaa region. We are going to a point of no destination at this point in time. Ang problema din sa atong provincial administrator ko, kay siya pa yung kasuguri ko, nga pangitain ni, kay Islas ni, tanawa rin sa mga pamahagi, dahangan itaw dyan sa langit, gadugo sa yuta, pagkatulo ang iyong luha, o hasa siya patulo. Tinod lang, kung kamo ay ngani, tanawan ninyo nga sitwasyon. Lisod yun para sa governor. Pero si Gob, tangwala siya pagkababae, nagpabilin pa niya po na yung inahanon apan husgan nga kasing-kasing para sa tao. She has to stand despite with this political in the context of governance. Munang pasalamat yun sa media, no? Mga kanunay nakikita TV na agad mo. Salamat yun kanunay nga nakikuyog ka mo para sa magpadayak sa kamaturan. So, ang Miss Orkes yun, from 76 million to 2 million, mura siya gidissolve na department, technically. Gidissolve din siya na department, technically, given sa 2 million ipas. Doon yan. Ang opisina ni Joan, PIO, 800,000 na ibili. Muna, karon sa inyong pagkulit, manira gid ang mga Anak, ito ang galing ta kay wala may panihapon. O next, sila may business concern. Tama na. Sir Boy, nahurot na kita ng department, no? Okay na, tama na. Last na yun, depende pa rin ka na kasi nandiyan yung balik ka daw. Ay, napa si Kuan, si Charlie, si Napa. Sir Boy, in several interviews with Maslow, nag-iwan siya nga, pwede ko nung approved budget na ito karon is a lesson from the past. Kung ipasabot, ato ko nung yan ng administration is, dako ang budget, 5-something billion. Pero ang actual income ko no is gamay lang. So, karon na-realize daw nila nga, gamay lang po ng atong ilang i-approve na budget. Kung kay gamay naman po ng actual income. So, it is a lesson from the past. Hindi nila i-apply sa inyo. So, yung statement, yeah, lessons from the past. Pila katuig sila nga nag-learn o tag-lessons. Kada budget, ang ila ang gina-propose against sa actual income is really good. Wala ginahit. For pila na katuig. Kana ba nga tuig, wala lessons learned? Nganong panahon naman ni Juliet, naka-lessons learned sila. Munang dakong pamutana. Nganong sa panahon na ni Juliet, nag-lessons learned sila. Nganong wala sila nag-lessons learned, panahon sa kayang mga administrasyon. Bila katuig ang kanyang administrasyon, 3 years. 2022, 23, 24, 25. Karon, wala sila lessons learned. Nga kada tuig, mahuman ang tuig, klaro kayo ang deficit. Pag-abot ni Governor Julietoy, naka-lessons learned na sila. Maunang dakong pamutana, ang ibalik. Nganong karon lang naka-lessons learned. Where in fact, ang local finance committee, grabe ang dipinsa na kaya na muling kulikta. Nag-commit ang matag department nga ako 200 million kang Gerald Flores sa Pedro, nag-commit ang assessor na mauni, ang total ani 4.5 plus 3 billion nga NPA.
Nganong wa nila gi-consider ang opinion sa Local Finance Committee? Nganong sa una, nganong object ang Local Finance Committee nga dili kaya ang 5.8, nganong ilang giaprobahan na abay lessons learned? Why this time lessons learned? Tungod ba kay dili sila kauban ni Judikoy sa politika? Naka-lessons learned sila? Tungod ba kay kauban sila sa politika, sa gobernador o sa ilaang mga membro sa gunian, walay lessons learned? Pangutana lang na, nga ngayon makawan sa tao. Okay, next, Mr. Charlie Cherry of Monterey. I'm sorry. Para sa pivot kang respeto, may gabi dito ka. Kung sa may tapog kung wala na or wala talaga itong mga quarantine personnel sa Lalawigan, free na ba na magagawa sulod ang mga documented ng mga mananap kung sa rest ni para sa mga livestock sa Pusalis sa Italy? Kung mataguman, kung mataguman, sakto ka free na, no? Pwede na silang musunod, gawas, without inspection. No? Libre, sunod, libre na gawas. So, meaning, di na natin mabantayan ang mga mananap na sakit ng isunod din. So, muna akong kadlukan, once matabo na, just like itong 2022, pagbutog yun sa ESL, hurot-hurot ang baboy. Kung nasayo po o nabantayan ninyo, grabe kamahal kayo yung sunod na tayo, no? Ang 4,000 ay mo ng 12,000 pesos. Alam kamahal. So, muna atong aside sa sakit ng musunod, gumahal ang presyo, wala pag tayo ng stock na. So, wala. Kaya wala may mapantay. Wala ang isa ka lakog yun na problema kung matabo na. Pero na mo yung other plan job or second option if ever may mga lagi? Isa na yung katawang 24 hours mo ang bantay niya. Ang naarangit naman sa lugarit na atay kanang regular isa which is ang in-charge dito. So, posibleng na siya rin ang magbantay. The rest, gabiin na dahil na wala na. Sir Popoy, magbantay. Thank you, Sir Charlie Higidok. Last question na, para marami na ta from K5 News FM. Pwede na po makadool ang reporter sa mga department heads na ito. Napakuba ng NID. Right after, pwede na mo. Good evening sa lahat ng mga departments. Sa lang, pamunta na, may kalabot sa pila na ba for Mr. Williamson, Mr. Pila na ba kasamdang job orders karoon na pilit o possible makulangan dumagin? Ang atong job orders, usually ng hospitals, itabat lang itang mga 1,200 sa tibuong probinsya ng Loring at ang mga hospitals. Kami nga katagalan sa kung tanaw na ito, kanang 1,200 mo nang functional as determined sa atong halatong gobernador. Atong karoon, una, kanang 38 ng daan sa quality na sa veterinary. Isang kami na tingala. Kaya kung tanaan mo ang function sa veterinary, enforcement regulatory. So, bisog kayo, hindi ko yung checks, di ba? May kabalo silang dahil sa noon as at mga SB members. Pero ang regulatory powers nga nakalad sa veterinary, ang mga tao aware sila nga ang nag-run ang mga Pilipinas sa mga job orders. You know, again, wala sa may kabalo silang gusto. Pero as far as, if you try to consider as a public servant, to consider it, nga naman, ang preparation palagdaan sa budget. So, may budget linkage. Gikan sa planning, tedious process ang sa planning. Ang sa planning yan. Kaya nakalatin diyan ko yung mga priority programs sa itong halagang mga ganun kung considering sa matag respective mandate sa matag office. Makita na na. After tedious process of planning, here comes sa budgeting.
nga ang mga importante nga mga programa nga nakaangka saka nakaangka sa serbisyo para sa katauhan mo gitagaan nato og budget. Everything i-approve na, ikan sa planning, ikan sa PTUC, PDC, Sangguniang Nalabigan, and even all the proposals has been duly approved. Kaya kamas ka doon ngayon, ano yan ang sitwasyon. So, I-expect nga wala ta kahibalo, no? Wala ta kahibalo sa dagan sa panahon, no? Kaya, again, kita marato ang tuhanan ng gobernador nga kung nagaan siya, dili galing na challenge, dili na niya sibugan. Kaya nga sintro sa iyang kahingon ang paghatag ng servisyo ng itinangan sa ito. So 1,200 about overall na siya, sir. Yes, overall na siya. About sa MOPH, walo ka provincial hospital, pila ka mga jabbers karon sa nasabtangan na nagdito sa kadakong epekto sa katawan, especially sa pagpayusos sa palawas sa Samsung. Ang sa atong hospitals na naa siya nag-bankop sa mga 600 to 700 for bodies. 600 to 700 ang Yes, siya mag-range 6 to 700 warm bodies. So sa kanang epekto kung kining mga job orders possible kay ang budget kining gamay na. So sa possible kada ko kung kining makalahod tayo pa makapasweldo ang job kining provincial capital o sa dako epekto sa kining mga kining mga tagamusan. Kung isgutan na itong ito, dako ulit kayo. No? Dako ulit kayo in terms sa atong health services. Kaya ilan pa itong gobernador, nag-ipili mo compromise ang health services. Dako kayo. Nakita na kayo nato kung sa impact, even sa planning stage. Wala ang pagkutala, balik sila, wala balik nila na kita. During sa slashing sa ilan, sa proposed budget sa amot lang kung ila ba kayo nakita, dili hindi man tapo yung judge. Eh, we really not know, kung sa'yo na silang huna-huna, kung sa'yo ng plano, wala man may kahibalo. Kaya gusto na sa pa-istorya niya their behalf. Kaya, pero ang ako lang lugar na papakutana, wala pa nila lang tao. Kaya nagkatak mo silang hinig. Sila wala na nag-invite ng local finance committee. Before nila i-aprovahan nila ba. Kung tanaw na yung mga proseso, just already discuss. All department heads, report, all department heads, in accordance sa kasatag sa kamakit. Wala sila problema. In fact, during the budget deliberation, a hearing, nag-suggest there are a lot of department nga nag-suggest nila nga, hindi na kamahayo. Unfortunately, pag-approve nila, wala ito ilang ikakasalutan ko kayo. The best example is Mr. Chaos. Nag-contribute pa sila kung sa hindi na kamahayo, pero what happened to Mr. Chaos? From 73 to 3 million. Kaya importante yung kanina servisyo para sa ito makaisunan na nanginahan mo. Isang muli adunan na menurut Mr. Chaos, nasiguro. So kana may ako kay nga pangutana sa amo. Bidot kay nga pangutana sa pero ang ibalik ang pangutana. Kung ikaw naglantaw sa tinulay ng serbisyo para sa katauhan. Siguro kabalot na ako sa iyo. Halalan. Thank you kayo sa itong mga members ng media o sa itong mga party heads. So, closing statement, we have sa ating special assistant order. Dagang salamat sa tanang media. No? It shows nga ang administrasyon ni Governor Julio wala nagpihit sa mga media na sa kanyang Europe sa Misamis Oriental nga magiglamigit sa dagat sa kanyang. Wala kami nini karon nagpatawag sa press conference para mandaot, para mamakak, para gubaon ang titidad sa usap opisyal sa gobyerno. Nata din karon para ipadayon namon kung sa tinuod nga nitabo sa kanila. Kung naamay masakit nini nga proseso karon, pasaylo kami. Dili namon tuyo nga dali malon ang inyong pagbati. Ang amo lang din karon
ipadayag kung sa kamatuoran. Aron ang katawan ang muhukom base sa kamatuoran nga napadayag karon. Sa ngalan ni Governor Julitoy, daghang kayong salamat ug magpadayon kita sa pag-alagad bangon ni Santos Salazar. You are